Senator Frank, sino ba itong tinutukoy mong powerful political foes, mga kalaban ng ABS-CBN sa politika? Hindi mo yata nginalanan. Kailangan ngalanan. Ito, anti-Duterte rin ito. Palagi niyang ipinapasok ang pangalang Duterte sa mga paksaing involve ang ABS-CBN. Sari-sari ang mga reaksyon sa iba't ibang grupo kaugnay sa desisyon ng komite ng Kongreso na hindi binigyan ng panibagong franchise ang ABS-CBN. Yan pong kanilang mga allied channels, makikita natin sunod-sunod na mga hinaing na mga artista, ng mga empleyado, ng mga politiko, at kung ano-ano pang mga personalidad. At sila ay nagbibigay ng reaksyon doon sa hindi pagbibigay ng panibagong franchise. Ano ba background nito? Well, nag-umpisa ho ito sa ang franchise ng ABS-CBN ay 25 years. At yung huling araw ay nag-expire na. Hindi tayo nagkakamali, Abril. At pagkatapos, natural, mag-a-apply sila ng panibago. Pero yung pong application nila, nakabinbin na sa Kongreso ng 3 taon na ang nakakaraan. Matagal na ron. Hindi lang 3 taon. 6 years, I think. Kasi sa panahon pa po ni Presidente Aquino yan, na nakababad sa kanila yan. Kaya nga nung ito po ay nag-expire at nagkaroon ng cease and desist order na galing sa NTC the day after its expiration, may mga nag-criticize na yun daw ay kagagawa ni Presidente Duterte. Although ilang ulit na po nating sinabi, bago pang nangyari yon, sinabi na natin, hindi makikialam si Presidente Duterte dyan, sapagkat ang talagang may kapangyarihan na magbibigay ng franchise, magdidesisyon, magdidetermine, ay nakasalalay po dyan sa Kongreso. Sapagkat yan nakalagay sa saligang batas. Pero pilit pa rin nilang inuugnay. Kasi daw, marami ng beses nagsalita si Presidente na hindi siya papayag na magbukas na muli after its expiration ang ABS-CBN. Pero matagal na po natin itong sinabi sa inyo na yung mga salita ni Presidente, yung kanyang mga hinaing sa network, ay galing po yun doon sa mga violations laban sa karapatan ng Presidente nung siya'y kandidato pa, na matapos siyang magbayad ay hindi inilabas ang kanyang ads. Apart from that, kahit na meron ng TRO na huwag ilabas yung personal na commercial against him and his family, inilabas pa rin. Manalit sabi, yun ang pinaggagalingan ng sama ng loob ng Presidente. Subalit, nung ito namang si Presidente,
yung nga mga presidente, Katigbak, si Carlo Katigbak, ay nagpahayag publicly, although after 6 years, na humingi siya ng dispensa sa kanilang pagkakamali. Ito naman ay maginoong tinanggap ng presidente. At natapos na po yun. In other words, there was closure. Kasi si presidente, kung mapapansin nyo, hindi naman to nagtatanim ng galit. Malambot ang puso nito eh. Nagagalit siya pag may ginawa ka, pero pag ikaw naman nagpakababa na humingi ng paumanhin sa kanya, ay mababa ring tinatanggap niya. Katunayan, kahit nga hindi ka humingi ng paumanhin sa kanya, binanatan mo siya, hindi ka naman nga pinapansin eh. Tingnan nyo, mula nung mayor yan, hanggang naging presidente, isang katakot-takot na paninira ang ginawa sa kanya. Mga akusasyon na walang basihan. Sinama ang kanyang pamilya. Pero nunca, never, wala kayong narinig at nakita na naghain siya ng kahit na anong demanda laban sa mga nanira sa kanya. Iyon ang karakter ng presidente ito. Ngayon, nung matapos na po yung, hindi nag-expire na. Pero if you notice, kahit na nag-expire na, nakikita pa rin natin ang ABS-CBN sa ating telebisyon. Yung pinapanood nating Radyo Patrol, nandun pa rin. Tapos nakikita ko rin yung mga entertainment shows. Sa madalit sabi, marami palang platforms ang ABS-CBN kung saan yung mga dating programa nila na nandun sa channel na sinarado ay naililipat nila sa ibang plataforma. Yan ang katotohanan dyan. Kasi nakikita natin eh. Minsan nga, kinunan ko ng mga picture yung iba-ibang mga channel eh. Ang dami pala. Parang walang nabago. So madalit sabi, yung Kongreso naman, yung Legislative Committee, nagkaroon ngayon ng hearing. At ito na nga, ang pinagmumulan ng mga reaksyon ng mga gustong mabigyan ng panibagong franchise ang ABS-CBN. Tingnan po natin yung kanilang mga reaksyon. Unahin natin siguro yung gumawa ako ng artikulo dito at lumabas kanina sa Daily Tribune. At binigyan po natin ng kaukulang reaksyon yung pong mga nabasa nating kritisismo at mga pahayag nitong page 9. Pahayag nitong mga kung saan-saan galing. Ito pong reaksyon, laban at oposisyon sa desisyon ng Committee on Legislative Franchises of the House of Representatives na tinanggihan ang renewal ng franchise ng ABS-CBN ay hindi katakataka. At inaasahan po natin na merong kokontra. At ito'y galing doon sa naniniwala, quite wrongly, mali. At ang tingin nila na mali rin, isang pagsakal o pagpatay o pag-curtail ng press freedom. At lalong mali yung kanilang pilit na ikinakabit kay Presidente Duterte na di umano ito ay nasa likod ng desisyon ng Kongreso.
And as we have said, expectedly, the perennial anti-Duterte critics, especially one of the broadsheets, isang dyaryo, ang Philippine Daily Inquirer, nako, kahapon, in bold headline. Ito alam niyo naman ng Inquirer, kilalang-kilala ito for slanted news reporting. Iba ang kanilang headline para makuha ang attention mo, pero pag babasahin mo naman, yung istorya, medyo tama naman. Factual naman. Pero yung slant sa itaas, wala ng oras magbasa, iba ang pumapasok sa ulo nila. Anyway, kahapon, naglagay na naman sila ng exaggerated headline. Ano sabi? Sabi niya, rage grows over stab at press freedom. Ibig sabihin, parang they're making it appear that there is an overwhelming people's indignation over the decision of the Congressional Committee rejecting the network's bid for another 25-year privilege. At ito po'y kung uusisain mo, kung titingnan mo po yung mga pangalan, yung mga grupo, these are the same few mixed partisan critics and detractors, but certainly raucous and not lacking in boisterous exuberance. Talagang kung sa paingayan lang, wala kang panalo rito sa mga ito. Talagang maingay ito. Ano bang, nung binasa natin yung main story ng Inquirer, sabi, the outcry against the denial of a franchise for ABS-CBN is growing louder as more groups protest against the House Committee vote that finally closes all of the network's radio and television stations. The reporters covering the president say, yung Malacanang press corps daw, and a statement that they deplore the display of blatant and arrogant abuse of power. Alam po ninyo, itong mga naririnig nating kritisismo at mga reaksyon, ito'y galing, kung hindi galing sa kaliwa, o yung mga supporters ng kaliwa, o yung galing naman sa oposisyon, o yung mga yellow opposition, gaya ng Partido Liberal. At kung mapapansin nyo, nung panahon ni Presidente Aquino, itong mga kaliwa ay kalaban yung mga nandyan sa dilaw na nasa administrasyon noon. Pero suddenly, they are now strange bedfellows. Magkasama sila ngayon sa kama. Ano bang tawag dito? Political opportunism? Iisa kalaban eh. So magsama muna. Tingnan natin yung sinasabi naman ng ating mga kaibigan sa Malacanang Press Corps. Sabi nila, the decision is a blatant and arrogant abuse of power. Ito daw po ay hubad. Blatant eh. Arrogant, mayabang, na pag-aabuso ng kapangyarihan ng Kongreso. Teka muna. Bakit naman blatant and arrogant abuse of power by Congress? Ang saligang batas, ibinibigay yung exclusive power sa Kamara de Representante na magbigay ng prangkisa. At ang ginawa nitong komite, sila po ay nag-conduct ng marathon transparent hearings. Bakit marathon? Kung hindi tayo nagkakamali, 12 hearings yata. Yung pang 13 sa mission. Ang ibinigay, doon po sa mga pabor at kontra sa pagbibigay ng franchise. Madalit sabi, both pros and cons presented their adversarial positions. At
yung publiko ay pinaalam sapagkat napapanood sa telebisyon at merong nagko-cover na sinasaysay sa radyo. So ang tanong ko ngayon, nasaan yung unang-una abuse? Kung yung ginawa ng komite ay sang-ayon sa idinidikta ng saligang batas. Yun ay kapangyarihan nila na magbigay ng kanilang desisyon kaugnay dyan po sa prangkisa. Gaya ng tanong natin kanina, kung yung komite ng Kongreso has strictly followed the rules of the House, sinunod po nila yung alituntunin ng Kamara de Representante kaugnay sa pag-hear o pagtalakay ng isang paksain kung saan binigyan mo ng pagkakataon ang dalawang panig na magtagisan sila ron ng talino at ebidensya, eh paano sasabihin ng Malacanang Press Corps na nagkaroon ng hubad na pag-aabuso ng kanyang kapangyarihan? Eh kung yung komite hindi majority's collective wisdom, nagdesisyon laban sa renewal, batay dun sa ebidensyang piniresinta sa kanila, at ang boto ay 70 over 11, dalawa nag-abstain o isa nag-abstain. Isa nag-abstain at dalawa ang hindi bumoto. 70 is against 11. So overwhelming. So how can we even honestly accuse the committee of being arrogant and abrasive or abusive? Parang wala yata wala sa framework. Hindi natin makita yung pag-aabuso kasi kailangan, pag sinabi mong abuso 1, titingnan mo muna kung yung kanyang kapangyarihan, meron ba siyang kapangyarihan? Sabi ng konstitusyon, meron. And then, susunod, titingnan mo ngayon yung mga alituntunin o mga rules na dapat mong obserbahan. Kasi pag hindi mo inobserbahan yun, lalabagin mo at magkakaroon, yun ang tinatawag na abuso. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Tayo po, we will not dwell into the correctness of the committee's decision. Hindi natin pakikalaman ang desisyon ng komite. But in one program, siguro, ang gagawin natin, humingi tayo ng kopya. Ilalatag natin, ilalahad natin sa publiko kung ano naging batayan ng desisyon nila. But not now, hindi ngayon. Tayo, ang gagawin natin ay we will just focus on the issue of whether or not due process has been observed and the rule of law has been followed. Whether or not what the Constitution says has been observed and what the rules of the House have been complied with. Yun ang ating titingnan. Hindi na natin ipagtatanggol o babanatan ang desisyon ng komite. Hindi natin trabaho yon. Ang gagawin lang po natin ngayon, titingnan natin yung mga reaksyon, susuriin natin, at titingnan natin kung yung mga sinasabi nilang naging implikasyon o ang conclusion ng desisyon ay nasa tama o sa ating pananaw medyo baluktot at mali. So tingnan natin. Isa-isahin po natin. Kaya mahaba ito. Pakailang programa, di pa tayo tapos. Yung article ko, part 1 pa lang. Yung unang-unang nagsalita ay yung main political party ng oposisyon, ang Liberal Party. Ano pong sabi niya? Sabi ng Partido Liberal, join us
samahan niyo kami. And rise to the protest, to protest this outrage. At tayo ay tumayo at iprotesta natin itong desisyon habang kinukundina natin sangayon sa Partido Liberal ang 70 kongresista na bumoto laban sa pagbibigay ng prangkisa at ang lahat ng chapters ng Liberal Party, sabi ng partido, will be informed so that the people will know the truth behind this issue. We shall not let it pass. Hindi namin palalampasin, sabi ng Partido Liberal. We shall fight repression and injustice. Alamanan namin ang panunupil at ang kawalan ng katarungan. Ha? Anong outrage ang pinoprotesta mo, Partido Liberal? Anong panunupil o repression o injustice o kawalan ng katarungan ang sinasabi mo? Nasaan yung repression? Di mo naman sinabi exactly kung ano yun. Di mo sinabi kung ano yung outrage mo. Kasi, gaya ng sinabi natin kanina, kailangan titingnan mo muna kasi yung pinanggagalingan. Ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng anumang entity o anumang taong opisyal ay palaging manggagaling sa saligang batas. So, kung yung desisyon ng Kongreso ay sang-ayon sa saligang batas, sang-ayon sa rules, paano mo masasabi na ito ay repression o panunupil? Kasi parang lumalabas yung pagpoprotesta ng Partido Liberal appears to have no constitutional and legal basis insofar as the conduct of the legislative proceeding is concerned. Kasi yun ang unang titingnan mo, yung ano bang ginawa dun sa usapin na yon? Anong ginawa ng komite? Paano ba nila inilatag? Paano nila diniskusyon yun? Pinagbigyan ba nila ang bawat pabor o kontra? Hinayaan ba nila magpresenta ng mga ebidensya? Tumawag ba sila ng mga resource persons at pinakinggan nila kung ano? Yung katanungan, ang problema naman sa Partido Liberal, kung titingnan mo naman kasi ang kasaysayan nito, ito yung palagi nagbebenta sa taong bayan ng mga hindi totoong narratives. Mga false narratives ba? Hindi totoo. Halimbawa, yung sa drug war, sinasabi nila, wala nang ginawa ang gobyerno kundi pumatay. Hindi naman daw successful yung drug war. Pagdating sa human rights, number 1 daw na lumalabag ang gobyerno, ang administrasyong Duterte. Pagdating sa freedom of speech and of the press, violator din daw. Yan ang mga linya ng Liberal Party. Pati doon sa mga mass demonstration, yun daw ay sinisira. Pati nga yung ating pinupuri ng marami sa loob at labas ng bansa na tama at wastong pagtugon sa COVID crisis. Mali din. Ganito ang linya po nila. Ngayon, hindi na po ako nagtataka kung bakit yung mga kandidato ng Partido Liberal na senador na tinaguriang Ocho Derecho were wiped out and they were repudiated overwhelmingly and humiliatingly. Hindi po ba? Ni isa. Walang nanalo. Mantalang yun ang kanilang talagang pursigidong ikinampanya. At ito ang sinasabi lang. Ito ang mga kandidato ng Partido Liberal, ng oposisyon
Ito ang issue namin laman sa gobyernong ito, sa administrasyong ito. Pero nagsalita po ang elektorado. Talagang sinira ang kanilang mga ambisyon. Kung bagay, pinahiya sila. Dapat natuto na sila ron. Ibig sabihin, yung mga issues na inilatag mo sa sambayanang Pilipino, hindi ka pinaniwalaan. So you should have learned your lesson na mali yung estilo mo. Pero eto ka na naman. Sasabihin mo, may repression. Sasabihin mo, may injustice. And yet, kung titingnan mo naman yung kapangyarihang ibinigay sa Kongreso, sinunod naman nila. Puntahan natin yung isa naman. Ito. Kaibigan natin to, At kababayan natin. Ang asawa nito matagal kong naging kaibigan. Si VP Leni Robredo naman. Alam nyo, hanga din ako rito kay VP Leni sapagkat naging eksperto na siya sa pagpapalabas niya ng mga mali at walang katotohanang pahayag kung hindi man nakatatawa. Dispalinghado. At ang layunin niya para maging politically relevant. At meron na naman siyang bagong pahayag in the same tenor. Ano po yun? We will quote her. Sabi niya ganito, "The government should promote press freedom and enhance freedom of speech, but recent events prove otherwise." Kailangan daw po ang gobyerno mag-promote ng press freedom at freedom of speech. Pero daw yung mga lumalabas na events, mukhang hindi daw ginagawa. And it is saddening, sabi niya, for Congress to take the path of refusing to renew the franchise of ABS-CBN instead of focusing its sight and resources on implementing, tingnan niyo po, implementing. Kailangan daw ipatupad ng Kongreso, doon siya mag-concentrate yung mga mejoras to combat COVID-19. VP Leni, what are you talking about ba? Sinasabi mo na dapat ang concentration dito sa COVID. Nakalimutan mo, di ba, ang Kongreso nagpasa na nga ng Bayanihan Act. Nagpasa din ng Anti-Terrorism Bill. At yan namang sinasabi mong freedom of speech and of the press. Tingnan po natin kung totoo. Dun po sa committee hearing, hindi ba yung mga miyembro doon, 12 araw nating napakinggan hanggang midnight ng ating gabi, talagang ibinuhos nila ang kanilang mga kagalingan sa pagpapahayag ng kanilang posisyon. Pati na yung mga resource persons, nandun din. Anong tawag mo ba nun? Hindi ba that's freedom of speech? Nilabas ng bawat isa ang kanilang mga nararamdaman. Hindi ba? The freedom of speech flourished during the deliberations, where both sides of the issue articulated their positions, and where the resource persons expressed themselves without inhibition. Punta naman natin yung freedom of the press. Huwag mong sabihin, VP Leni, na hindi na-promote ang freedom of the press, no? Hindi ba yung prosedimento dyan sa hearing covered by all media outlets and reported to the public? Hindi naman itinago. Kaya nga sinabi natin kanina, transparent. Kitang-kita. Hindi may tago sa publiko. At hindi ba yung mga periodista, mga journalist, mga kolumnista, broadcasters sa telebisyon at sa radyo, at mga kolumnista, hindi po ba lahat sila
nagsulat ng kanilang mga reaksyon at ganun din yung mga komentarista sa radyo. Wala akong narinig na hindi galing sa kanila. Lahat sila kumpleto. No. O ang tawag doon. Is that not an exercise of press freedom? Kasi, kung walang press freedom, wala, hindi natin lalaman kung anong ginawa ng mga legislative committee yun. Hindi natin narinig kung ano yung pabor, hindi natin narinig kung anong kontra. Kasi, hindi lalabas sa dyaryo, hindi lalabas sa telebisyon, hindi natin maririnig sa radyo. Ganun lang kasimple yun. Kaya hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung mga salita mo, VP Lenny. At isa pa, sabi mo, mag-focus na lang kayo, Kongreso, to implement the measures. O, doon, mali ka na naman doon. Paano naman i-implement? Hindi naman nila trabaho ang implementation, VP Lenny. Their job is to enact laws and to conduct investigations in aid of legislation. And also, gaya ng ginawa nila ngayon, mga inquiries relative to whatever subject matter brought up to them. Pero hindi yung mag-implement. Sabi mo, dapat mag-concentrate sila sa implementation. Mali ka doon. Executive ang gumagawa ng VP Lenny. Sino pa? Oh, eto, kaibigan din natin to, brad pa natin to, kasabay pa. Kasabay sa Sigmaro, nauna nga lang siya. 4th year siya nang pumasok sa fraternity, ako naman ay 1st year. Pero kabats kaming dalawa. Ito po yung si Senator Frank Drilon na sabi natin, forgetful senator. Sapagkat kung kailan siya dapat magsalita, iba ang ginagawa niyang panahon ng pagsasalita. Nagsalita siya about hindi na pwede mag-aresto dahil tapos na rin Benianak, hindi na pwedeng ihinto ang mga mass gathering. Madalit sabi, nakalimutan niya yung mga ordinansa sa curfew, nakalimutan yung ordinansa sa permit, nakalimutan niya yung meron tayong cybercrime libel, kaya naging forgetful. Ngayon, sabi natin, nung isang programa, ang inaasahan po natin na magsalita, na magtatanggol ng kagalingan doon sa anti-terrorism bill sa Senado, ay si Frank Drilon. Katunayan, gaya na sinabi ko sa inyo, ginamit ko nga po siya. Sabi ko, hindi lulusot yan. Nandyan si Frank Drilon. Top-notcher sa bar yan Pag yan nakasilip niya na labag sa saligang batas, naku, sigurado, he will deliver speech denouncing it. And he will campaign for the negative vote against that bill. Pero, pinasa. Pinirmahan niya po. Kaya, inaasahan ko na siya'y tatayo. Abogado po siya. Si Lacson, author, hindi naman siya abogado. Si Senate President Tito Soto is not also a lawyer. Pero, they spearheaded the defense of the anti-terrorism bill. Silang sumalo, silang lumaban, pinagtanggol, pinaliwanag nila. Pero itong mga senador natin, na inaasahan kong magtatanggol because tungkulin nilang ipagtanggol yan, pinirmahan nila, inaprubahan nila, diniscuss nila, sinuyod nila, tumahimik. Sabi ko nga yung katahimikan nila yung nakabibingi. Their deafening silence masyadong malawak. Pero, yung pong pagkasilensyo ni Frank Drilon, medyo nabuhay na naman siya. Meron nga yun siya sinasabi. Dito naman, sa nangyari sa ABS-CBN. Anong sinabi po ni Frank Drilon? Ang sabi niya po ito raw pong nangyari dyan sa committee hearing,
minonitor niya. At exhaustive daw. Pero ngayon, siya mismo nagsabi, exhaustive. Kaya lang, ang impression niya raw, I'm more convinced, sabi niya, that the only fault na ang pagkakamali lang ng ABS-CBN ay ito'y tinapakan ang mga makapangyarihang kalaban sa politika. Some powerful political toes have been stepped on. Sangayon sa kanya. Hence, sabi niya, the sword has been unleashed on it. Huh? Really now? Senator Frank, sino ba itong tinutukoy mong powerful political foes? Mga kalaban ng ABS-CBN sa politika. Hindi mo yatang inalanan. Kailangan ngalanan mo. And ang tanong ko, exactly what has ABS-CBN done to these political powerful foes? Enemies. Ano bang ginawa ng ABS-CBN? Dito sa kanyang mga makapangyarihang mga kalaban sa politika. Effectively, parang sinasabi mo na talaga itong network, merong mga ginawang kasalanan laban dito sa mga taong tinutukoy mo. Akala ko ba? Bakit magiging may kalaban sa politika to? Hindi ba palagi nating naririnig na yung ABS-CBN ay gumagawa lang ng mga news at entertainment? Paano napasok ang politika rito? Parang kinukumpirma mo na ang ABS-CBN has gone beyond its main purpose for being a network. Kumbaga, lumabag siya dun sa kanyang kadahilanan kung bakit siya nandyan upang magbigay lang ng news at mag-entertain. Kaya, inapakan niya, paano? Political enemies. Dapat ang ABS-CBN walang kalaban sa politika. Hindi po ba? Now, puntahan naman natin ito naman si Federico Pascual, isang pa rin ito. Ito, anti-Duterte rin ito. Palagi niyang ipinapasok ang pangalang Duterte sa mga paksaing involved ang ABS-CBN. Sabi niya, President Duterte wanted the head of broadcast media giant ABS-CBN. The House of Representatives delivered to him on Friday, 10 weeks after its 25-year legislative franchise expiring on May 4. Sinasabi po ni Federico Pascual na si Presidente Duterte daw ang humingi ng ulo ng ABS-CBN. Tingnan mo yan. Napakamali. Saliwa sa katotohanan. Wala pong pakialam si Presidente Duterte dyan. At ilang beses niya nang sinabi. At huwag niyo na iugnay yung mga dati niyang pahayag. Sapagkat yung pong pahayag niya ay may pinanggagalingan. There was a personal hurt, personal offense. At ito po, pagpapahayag na ito, ay kasama po ito sa freedom of speech. Pero nung nagpakumbaba ang ABS-CBN sa pangunguna ni Carlo Katigbak, at natutuwa nga po tayo itong mga bagong bata ito, sila Ernie Lopez, sila Carlos, sila ay talagang ibang henerasyon. Mga magiginoo, marunong tumanggap ng pagkatalo, marunong tumanggap ng kanilang kamalian. Nung nagpayag na nga po ng humingi ng paumanhin at tinanggap na ni Presidente, tapos na po yun, yung usapan nyo. Unang-una, kaya nga lang sinabi natin, walang pakialam si Presidente. Malapit na tayo magtapos, pero papaalalahanan ko lang ngayon. Yan pong Kongreso, bakit hindi nakikialam si Presidente? Hindi po ba, sino yung mga in-appoint niya na hindi nakapasa sa Kongreso? Isa, yung kanyang kaibigan, yung kanyang ka-dormmate, at talagang mahal niya ito. Si Perfecto Yasay Jr.,
Secretary ng Foreign Affairs. Hindi po ba tinanggihan ng Commission on Appointments? Meron ba kayong narinig na hinanakit? Kung gusto niyang makialam, kung sinasabi niyang powerful, di sana nakapasok na siya. Isa pa, yung si Gina Lopez, ay naku, mahal na mahal po ito ni Presidente. At katunayan, publicly, she was telling everybody na gusto niyang makalusot sa Commission on Appointments. O pinakinggan ba siya ng Kongreso? So you can never accuse this President interfering, intruding into the affairs of the Congress.